Ngayon pong umaga, tayo po dadako sa salita ng Diyos. Tayo po ay may mga Biblia. Buksan po natin sa aklat po ng Unang Korinto. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi ay ganito. Sabi sa verse 1, if I speak in the language of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Sa verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sa verse 4, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when completeness comes, shall it, what is in part disappears. Hallelujah. Sa verse 13, and now, these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Amen? Sabihin nga po natin, love. Hallelujah. Tayo bilang tao, masarap bang magmahal? Hallelujah. Na-in-love na ba tayo? Ano daw? Wala. Aray ko, sabi na yun. Nag-i-expire pa na ang love. Hallelujah. Pagka... ano kaya? Na? Kung ang love ay na-expire. Ay di... Na? Siyempre, kung ang love ay hanggang 40 lang ang edad ng tao, pagdating ng 41 ay expire na. Di maghiwalay na kayo. Alam mo, sa mag-asawa, sa relationship, ano? Maghiwalay na. Expire na eh.
Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, actually ang pag-ibig hindi naman na-expire yan eh. No. Ang pag-ibig, pagka nanlalamig, pwede namang ibalik eh. Pwede namang i-restore. Amen? Pwedeng ayusin. No? Kailangan lang natin buksan. No? Lagi ang puso natin. Siyempre, unang-una, no? Sa atin pong Panginoon. So, alam mo natin mga minamahal, the greatest gift of God to the mankind is love. Amen? Dahil sa pagmamahal niya. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. May kanta nga po tayo, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo, yun lang problema, may kabiguan din paminsan-minsan. Di ba? Sa pag-ibig, pag dumating yung kabiguan, yun ang masakit dun eh. Na? Yung mabigo ka sa pag-ibig. Ilang beses ka na bang umibig at ilang beses kang nabigo? Kasi kung umibig ka, dapat handa ka rin tumanggap ng kabiguan. Nandyan pa kayo? Minsan gusto natin, na pag umibig ka, talagang todo-todo eh. Kaya nga pag umibig ka, huwag mong itudo. Kasi pag nabigo ka, yun ang mas masakit dun eh. Ibinigay mo lahat eh. Dapat minor-minor din. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kasi pagka na-in-love tayo at ibinigay mo lahat at dumating yung point na nagbago ang ihip ng hangin. No? At sabi ng iyong minamahal ay ayaw ko na sa iyo. Yun ang masakit. No? Iiyak ka. Diyan pa kayo? Hallelujah. Pero alam niya, iiyak ka rin. Alam niyo mga minamahal, sa ating panahon ngayon, kumbaga, ang mga bata pa lang eh, alam nila yung mga love-love na eh. Alam nila yung mga I love you, na mga term. Diba? Alam nila, mayroon sila mga crush-crush na rin. Diba? Kahit yung mga kinder natin dito, may mga crush na rin eh. Kinder pa lang yan, ha? Oh. Kaya, alam niyo mga minamahal, normal sa tao, inilagay ng Diyos yan eh, yung magmahal at umibig. Hallelujah. Pero, syempre, alam po natin, no, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Kaya sabi doon sa kanta, tayo'y magtulungan. Kung tayo'y bigo, huwag limutin na may Diyos tayo. Yan ang pag-aasa natin, may Diyos tayo eh. Amen? Na nagmamahal. Amen po ba? Hindi ba kayo nagsisiyahan na ang pinaglilingkuran natin Diyos ay Diyos na mapagmahal? Diba? Mabigo ka na sa tao, pero kay Lord hindi ka mabibigo. Amen? Sapagkat kailanman, ang atin pong Panginoon, wagas ang kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Ngayon, hallelujah.
Ano ang koneksyon ng pag-ibig, mga minamahal, sa mga bagay na espiritual na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Mayroon bang kaugnayan ito? Mga minamahal, anong sabi ng Bible? If I speak in the tongues of men or of angels, mayroon ba sa atin na nakakapagsalita ng maraming salita o lengguwahe ng mga tao? Tayo, ang alam nating salita, maaari English lang, Tagalog, o nakakapagsalita tayo ng Bisaya. Yung ibang salita, nakakapagsalita ba tayo ng fluent na Ilocano? Di ba hindi naman? Nakakapagsalita ba tayo ng fluent na Bisaya? Sa amin na lang, sa Romblon sa aming bayan, ibang salita. Pagliban mo ng isang bayan, iba na uling salita doon. Pagdating mo ng isang bayan, iba na naman. Pagdating doon kina pastora, na bahay sa bayan ng Udjongan, iba ulit salita nila. Isipin niyo, sa amin, ang bayan namin, San Agustin, sumunod Calatrava. Sa aming salita, yung salitang ganito, Chad ini. Pagdating doon sa isang bayan, Calatrava, ilang kilometro lang, Charcale. Chad ini, Charcale. Pagdating sa San Andres, Matankaran. Matankaran. Layo, no? Pero, bawat bayan, ilang kilometro lang yan, ha? Chad ini, Charcale, Matankaran. Pagdating kina pastora, Charkina. Oh. Kaya nga, alam niyo mga minamahal, pagka hindi mo pag-aralan ang bawat salita, may bibinta ka nga nila, madadaya ka. Bakit? Iba-iba ang salita. Diba? Bakit kaya niloob ng Panginoon na magkakaiba ang lingwahe ng tao? Diba? Nangyari po yan. Alam natin ang history sa Biblia, sa panahon ni Nimrod. Diba? Nung magtayo ng Tore ni Babel sa panguna ni Nimrod. Hallelujah. So, ano po, isa ang lingwahe ng tao. Sabi sa Biblia, isa ang salita. Kaya nga, nagkakaintindihan ang mga tao eh. Walang bagay na hindi nila kayang gawin, sabi sa Biblia, dahilan nagkakaintindihan sila. Diba? Kaya, nagtayo sila ng tore. Ng mataas na istruktura. At ang sabi ng Biblia, aabutin nila ang langit. Yung tower ni Babel, hanggang sa langit. Boy, isipin natin, siguro kung hindi nag-iba yun, ay di doon tayo pupunta. Baka tayo sa langit. Ay kung sa panahon natin, nakatayo pa yung Torre ni Babel, ay gagawa ng elevator yun hanggang langit. Ay di, hindi ka mahirapan. Naka-elevator ka pa langit eh. O, di ba? So, ano po? Hindi pinahintulutan ng Diyos ng tao ay makapunta sa langit sa ganang kanyang pagsisikap at karunungan. Sa ganang kanyang sarili. Na wala siyang pananampalataya. Tino mo yun? Tino mo kaisipan ng tao? Yung kaalaman
at katalinuhan ng tao. Noong unang panahon pa lang, matalino ng tao. Diba? Nagtayo sila ng tore, kumbaga, gumawa muna sila ng mga bricks, no? Ng mga bato. Pinagpatong-patong nila, tinayin nila, palapalapag. Hallelujah. Pero saan ang Biblia? Sabi ni Yahweh, bumaba tayo. Guluhin natin ang kanilang wika. Hallelujah. So, bumaba ang Diyos at ang wika ng mga tao ay ginulo ng ating Panginoon. Hindi na sila nagkaintindihan. Kaya nga, iba-iba ang lingwahe. Iba-iba ang salita. Diba? Ng tao. Bakit? Sapagkat nakita ng Panginoon, walang bagay na hindi mapangyari pag ang tao ay nagkaisa at nagsama-sama. Hallelujah. Kita po natin ang nagagawa ng pagkaisa ng tao dahil sa isang salita. Isang lingwahe mayroon sila. Pero, alam niyo mga minamahal, sabi ng Bible, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, hallelujah, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. Kahit na dami nating alam, ibig sabihin, pag tao'y maraming alam na salita, matalino yan. Wide reader yan. Laging nagbabasa. Laging tumutuklas. Inaalam niya kung anong salita sa ganitong bansa, sa ganitong lugar. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit alam natin lahat ng salita at wika o salita ng mga anghel. Hallelujah. Kung wala tayong pag-ibig, nakita po natin yung kahalagahan ng pag-ibig. Hindi naman sinabing masama na alam natin ang maraming lingwahe at salita. Hindi masama na tayo po'y makapagsalita ng salita ng mga anghel. Hallelujah. Pero dapat hindi mawala sa atin ang pag-ibig. Kasi alam niya mga tao, pagka marami ng salitang alam, marami ng alam sa buhay, marami ng malayo ng kanyang narating, mapagmataas na yan. Hindi na nakakilala ng kapwa yan. Bakit? Matalino ako eh. Diba? Hindi niya kaya ibaba ang sarili niya. So, wala yung pag-ibig sa kanya. Ang pag-ibig po, mga minamahal, ay ang tunay na pag-ibig, walang itinatangi. Amen? Hindi nagtatangi ng tao. Diba? Kasi ang isang tao na maraming alam, kumbaga, pinipili lang niya ang gusto niya maging kaibigan at kakilala. Hallelujah. Kumbaga, yung kinakausap niya, yung kalibil niya. Hallelujah. Kumbaga, kung ang salita niya ay English, puro foreigner lang kinakausap niya. Pinipili niyang taong kausapin eh. Hallelujah. Pero sa yung Bible, but do not have love, I am only a resounding gong. Para lang tayong simbas na kumakalansing. So, ibig sabihin,
walang pakinabang, walang silbi ang ating buhay. If I have gift of prophecy and can fathom all the mysteries, no? Kahit na tayo daw po ay mayroong kaloob na tinanggap, na magpahayag at makaalam ng mga misteryo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, at magkaroon and all kinds, all knowledge, and if I have not a faith that can move mountains. Hallelujah. Magkaroon man tayo ng malaking pananampalataya na lupat napapalipat natin ang mga bundok. Ngunit wala tayong pag-ibig. Sabi sa Biblia, I am nothing. Hallelujah. Wala pa rin tayong kabuluhan. Bali, wala ang lahat ng bagay. Sipin natin, mga minamahal, mayroon kang malaking pananampalataya, kaya mong ilipat ang bundok sa dagat. Pero sabi ng Biblia, ngunit wala kang pag-ibig, wala ka pa rin. Hallelujah. Faith. Mga minamahal, na pwedeng magpalipat ng bundok. Pero kung wala kang pag-ibig, wala ka pa rin. Isipin po natin sinasabi ito ni Pablo. Kaya nga, mahalaga ang pag-ibig. Nandiyan pa kayo? Mahal ba natin ang ating kapwa? Kasi hindi po sinasabi na masama magkaroon ng malaking pananampalataya. Yan ang sabi ng Bible eh. Magkaroon na tayo ng pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa. No? Pwede nating sabihin, ay bundok, lumipat ka doon sa Manila Bay. Di ba? Kung may nagang pananampalataya, kasi nilabuti ng mustasa, pwede natin ilipat yung bundok dito sa Montalban papunta sa Manila Bay. Hallelujah. Pero, mas mahalaga, mayroon tayong pag-ibig. Hallelujah. Glory, glory to God. Bakit? Baliwala lahat ng bagay. Lahat ng kaloob na ating tinanggap sa Panginoon. No? Ano po? Yung pagkaunawa natin sa mga misteryo at pagkaroon ng karunungan at kaalaman. Hallelujah. Ngunit wala tayong at magkaroon tayo ng malaking pananampalataya na kayang maglipat ng bundok sa dagat. Ngunit wala tayong pag-ibig. Wala pa rin tayong halaga. Hallelujah. Kaya nga, bigyan natin ng importansya at halaga sa buhay natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Amen? No? Pag-ibig. Kaya nga sa buhay natin, sa ating kalagayan bilang mananampalataya, o bilang mga anak ng ating pong Panginoon, no? Tinuturuan tayo ng Biblia kung paano
maging maayos ang ating kalagayan at ang ating buhay bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Kasi ayaw ng ating pong Panginoon, masayang ang ating panahon at paglilingkod sa Kanya. Na umaasa tayo, darating ang panahon, pupunta tayo sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Kapatid, maganda na lahat tayo ay nagagamit ng ating pong Panginoon. Maganda na lahat tayo ay mayroong tinanggap na mga kaloob galing sa Diyos. Hallelujah. Mayroon tayong mga espiritual na kaloob na tinanggap galing sa ating Panginoon. At yan po'y magagamit ng Diyos ang buhay natin para palakasin ang body of Christ. Palakasin ang iglesia ng ating pong Panginoon. Ang katawan ni Kristo. Pero importante mga minamahal. Huwag nating iwala ang ating pag-ibig. Amen? Bakit? Kung mayroon tayong lahat ng ito, ngunit wala kang pag-ibig, wala ka pa rin sa harap ng Diyos. Sayang ka. Amen. Amen po. Sa pag-ibig, mahal ba natin ang ating pamilya? Amen. Dapat mahal natin ang ating pamilya. Mahalin natin ang ating kapwa. Sabi ng Bible, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Di ba utos ng Diyos yan? Amen. Love your neighbor. Ask yourselves. Sino yung neighbor natin? Nakatingin tayo doon sa ating kapitbahay. Nakita pa natin ang ating pamilya. Ang pamilya natin, higit pa sa neighbor yan. Amen. Love ya. Sabi ni Lord, love your neighbor eh. Hindi kapitbahay yun. Hindi mo nakita pamilya mo. Hindi mo nakita yung mga anak mo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Paano mahalin ang iba kung mismo sarili mo ay di mo kayang mahalin? Nandyan pa kayo? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, importante makita natin ang mga bagay na ito. Hallelujah. Bakit? Kasi baka iniisip natin, humingi tayo kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng mga kaloob na ganito para magamit mo ako. Kapatid, mga minamahal, ang mga espiritual na kaloob na pwedeng ibigay na available yan eh. Pero dapat hindi mawala sa atin ang pag-ibig. Kasi baka gamitin natin ang ating karunungan, gamitin natin ang mga espiritual na kaloob na ito, ang pagpapahayag, ang pagprophecy. Hallelujah. Na walang kasamang pag-ibig, baka may istambul sa atin ang ating kapwa. Hallelujah. Sa halip na maging challenge ang ating buhay, magiging katitisuran tayo sa kanila. Ano po? Kaya, ang sabi ng Bible, sunod, if I give all I possess to the poor, pamigay ko man daw ang lahat kong ari-arian sa mga mahirap, and give over my body, ialay ko man ang aking katawan, ang aking sarili. Hallelujah. That I may boast. Sabi dyan, but do not have love. I gain nothing. Wala ding silbi. Kahit iaalay natin ating sarili.
Ngunit wala tayong pag-ibig. Walang kwenta ang mga bagay na yon. Hallelujah. Bakit? Sabi ng Biblia, love is patient. Nandyan pa kayo? Ano ang patient sa Tagalog? Pasensya. Sa ibang salita ay matyaga. Mapagtiis. Ang pag-ibig daw ay matyaga. May tiyaga ba tayo? No? Alam niyo, ang pag-ibig na galing kay Lord, ito yung sinasabi ng Bible, love is patient. Kailangan mo talaga yung tiyaga. Kailangan mo yung pasensya na mahaba. Hallelujah. Bakit? Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig ay matyaga. Hallelujah. Kung hindi ka matyaga, wala sa iyong pag-ibig ni Kristo. Nandiyan pa kayo? Kasi tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon, kailangan nating turuan ang ating sarili na mabago ni Lord. Magkaroon tayo ng pasensya. Magkaroon tayo ng katyagaan. Hallelujah. Maging matyaga tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kung mahal natin ang ating mga anak, dapat mapagpasensya ka. Nandyan pa kayo? Ayan ang sabi ng Bible eh. Hindi ako may sabi nun. Kaya huwag yung tingnan para ka nagagalit. Sabi ng Bible yun. Hallelujah. No? Ang pag-ibig ay matyaga. Ano pa? Sabi yan, love is kind. Yan. Kind ba tayo? Hello? Paminsan-minsan. Love is kind. So, inaasahan ng mundo na tayo na mga Kristiyano ay mga mababait. Amen po. So, be kind. Kung sa pusa lang nga, sinisipa natin. Na? Sa hayop lang, sa mga animal, hindi ka kind eh. Sa tao pa kaya? Ikaw talaga ha? Kanina ka pa. Maabutan lang kita. Diba? Alam niyo mga minamahal, yung kindness natin, sa hayop man o sa tao, dapat yan. Amen. Na? Dapat maging kind tayo sa ating kapwa. O sa mga bagay man na nilikha ng ating pong Panginoon. Amen? No? Kaya nga, alam natin yung narinig natin lagi, be kind to animals. Maging mabait tayo. May mga tao nga na hindi pa Kristiyano, napakabait sa mga hayop eh. No? Mayroon isang babae sa Eastwind eh. Ang kasama sa bahay, puro pusa. Pag nakita sila ng pusa sa kasada, dinadala niya sa bahay nila. Kaya ano yung mga kahoy, panggatong dito, pagkain ng aking mga pusa. Bakit? Ay mga pusa kasama ko eh. May mga taong gano'n ang kanilang kaisipan. Mas gusto nilang mag-alaga ng pusa kaysa tao. Bakit? Siguro, masaya sila sa ganong buhay. Nandiyan pa kayo? Ay kung yung pusa nga, ang tao na siyahan, sa tao pa kaya? Nandiyan pa kayo? Ang ating ba mga anak, pagka nakita natin, no? Mga minamahal, ano ang nararamdaman natin? Siyempre pagmamahal. Paano natin kalingahin ang ating mga
pamilya. Tayo na mga magulang, paano natin kalingahin ang paano natin sila tratuhin sa loob ng tahanan? Hallelujah. Kung sinasabi ng Bible, love is kind. Kung tayo po'y may pag-ibig galing kay Kristo, dapat mabait tayo. Mga anak, mabait ba ang ating mga magulang? Walang anak na sumagot. Siguro hindi sila mabait, ano? O mga anak, mabait ba kayo? Ano daw? Alam niyo mga minamahal, siyempre tayo, alam natin kung anong tama at mali. Alam natin kung ano yung nararapat. Tandaan po natin mga minamahal, ang salitang ito ni Pablo para sa atin na nakakaunawa ng kanyang salita. So love is patient, love is kind, no? It does not envy. Hindi ito mainggitin. Ang pag-ibig na galing sa Panginoon ay hindi mainggitin. Sa pamilya, sa magkakapatid, mayroon bang anak tayo na mainggitin? Bakit puro na lang siya? Linggo-linggo may bago. Bakit puro na lang siya? Bakit ako? Alam niyo mga minamahal, hindi mawala sa pamilya yun, di ba? Sa magkakapatid, yung naiinggit. Alam niyo mga minamahal, sa atin bilang Kristiyano, dapat inaalis natin yun. Amen? Walang Kristiyano dapat mainggitin. Hallelujah. Diba? Makontento tayo kung ano ang mayroon tayo. Amen. Higit sa lahat, huwag mong kainggitan ang iyong kapwa. Hello? Hallelujah. Huwag mong kainggitan ang taong masama. Sabi sa Biblia, saklat po ng mga awit, hallelujah. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa masamang paraan, umunlad man sila. Sabi sa Bible. Hallelujah. Kung ikaw anak ng Diyos, bakit ka mainggit sa ibang tao? Bakit kainggitan mo ang taong masama? Kahit yumaman pa sila, bakit mo sila kainggitan? Diba? Alam mo ang taong mainggitin? Araw-araw walang iba kundi nakasilip sa buhay ng iba. Dapat bumili ka na ng teleskopyo eh. Ang teleskopyo? Teleskop. Tingnan natin. Sinisilip mo sa bintana yung kapitbahay mo. Wow, may bagong TV sila oh. Bili rin tayo. Alam niyo yung mga taong mainggitin? Naikwento nga sa inyo, mayroong magkapatid sa Mindoro. Totoong buhay yan, dalawang magkapatid. Ang kanilang pamilya, ang kanilang lahi, mga galing sa Romblon. Siyempre sa Mindoro na sila tumagal, at doon na naging maganda ang kanilang buhay. Sa pamagitan ng pamamalakaya, pangisda. Sabi ng kapatid, Nong, saan ka galing? Ay, galing sa Manila. Bumili ako ng bagong sakyan. Bukas punta rin ako, sabi ng kapatid. Bibili din siya sa bagong sakyan. Alam niyo mga minamahal, para yung magkakapatid ay nagkukumpetensya. Pataasan sila. Pag nakita yung kapatid niya may bagong sakyan, punta sa Manila, bilhin sa bagong sakyan.
Wala problema kung maraming pambili. Nandiyan ba kayo? Sa ating kalagayan, pagka tayo Kristiyano, dapat ang turo sa Biblia, masiyahan ka sa anumang kalagayan sa buhay. Amen? Amen! Hallelujah! Pag binigyan ka ng pagkakataon ni Lord, na umunlad ang buhay, kahit ano, pwede mong gawin at pwede mong bilhin. Pero kung maghangad ka ng mga bagay at ipangutang mo, ay hindi ka nagka-problema ka pa. Diba? Pagdating ng araw, kahit linggo, hindi ka na makapagsimba. Bakit? Nagkukumahog ka. Bakit mayroon kang bayaran ng utang eh? Nandyan ba kayo? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ang pag-ibig ay hindi nananaghili. It does not boast, hindi malaki, hindi mapagmataas. Amen. Pag tayo ay tumanggap na mga kaloob sa Panginoon, lalo kang magpakababa sa harap ng Diyos. Amen. Pag tayo po'y bigyan ng kaalaman ng Diyos para magpahayag at makaunawa ng Kanyang salita, lalo tayong magpakababa sa harap ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Hindi nagmamalaki. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Ano man ang marating natin sa buhay, kailangan magpakababa tayo kay Lord. Hallelujah. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Hindi kagad-agad nagagalit. It keeps no records of wrong. Hindi ka naghahanap ng mali ng iba. Sabi sa Bible. Sa verse 6, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Hindi ka natutuwa sa ginagawa ng taong masama. Ngunit nasisiyahan ka, nagagala ka sa katotohanan. Amen? It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Mapagtiwala. Sabi ng Bible. Hallelujah. Sa verse 8, love never fails. Ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi nagbabago. Tunay na pag-ibig. Sa ating kalagayan, anong klaseng pag-ibig mayroon tayo? Tunay ba? Kasi alam niyo mga minamahal, sa totoo, sa Biblia, ang pag-ibig ng tao nagbabago, pag-ibig sa Diyos, nagbabago yan. Ano ang patunay sa Biblia? Sa aklat po ng pahayag. Diba? Sinabi ng ating pong Panginoon sa isang iglesia, mayroon akong ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Diba? Si Lord nagdaramdam. Bakit? Nanlamig ang pag-ibig ng iglesia sa Kanya. At sinabi ng ating Panginoon, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Kaya, isipin natin, ano yung dating pag-ibig na tinutukoy sa Biblia? Yung first love natin kay Lord. Amen. First love never die. Sabi ng kasabihan. Di ba sabi ng kanta, first love never die.
Ang first love daw hindi namamatay. Kung nanlamig man, mga minamahal, yung first love kay Lord, pwedeng i-restore, pwedeng ibalik. Bakit? Ay kawawa tayo kung dumating si Kristo na ang ating pagmamahal sa Kanya ay malamig. Diba? Kaya nga, sa mag-asawa, dapat yung pag-ibig, yung first love, hindi nawawala. No? Amen? Yung mga masasayang alaala nung kayo ay magtagpo at magtagpo ang inyong mga tingin. Nandiyan pa kayo. Hello? Kayo bagay nag-ibigan lang basta-basta na hindi kayo nakatinginan? Siyempre nakatinginan kayo eh. Nandyan pa kayo? Doon sa mga mag-asawa na nandito. Tingnan niyo asawa niyo. Balidiran, huwag kang tumingin sa akin. Nandun sa likod. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal. No? Kasi, di ba, na-in love ka, nakita mo, yung isang babae, at na-in love ka sa kanya. Nagkatinginan kayo. Wow. Kinabahan ka. Kinabahan din siya. Adi kayo na. Ganon dyan eh. Adi ba? So, umibig ka sa kanya. Na-in love ka sa kanya. Hallelujah. Kaya nga, yung first love natin kay Lord, yung first encounter natin sa Kanya, kapatid, mga minamahal, manlamig man yan, dapat gumawa ka ng paraan para may balik. Malapit na dumating si Lord. Nandiyan pa kayo? Malapit nang dumating ang atin pong Panginoon at patupad ang mga hula sa Biblia sa Kanyang muling pagbabalik. Dapat ngayon pa lang may ginagawa tayo para manumbalik ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, love never fails. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Pag-ibig na hindi nagbabago. Amen? Yung tinatawag na agape love. Pag-ibig ni Lord sa tao. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi po sa 1 John, o sa 1 Peter muna. Hallelujah. Sabi diyan sa verse 8, above all, love each other deeply. No? Because love covers over a multitudes of sins. Hallelujah. Ano sabi po sa Tagalog? Pakibasa nga. Pakibasa sa Tagalog. 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay nakapapawi ng maraming kasalanan. Hallelujah. Higit sa lahat.
magmahalan kayo ng tapat. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, sabi ng Bible, love covers multitudes of sins. Tayo na mga tao, di ba? Tayo po ay makasalanan at nagkasala tayo. Ang dami nating mali, ang dami nating kasalanang nagawa. Kapatid, mga minamahal, inibig ka ni Lord. At yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kayang takpan, kayang tabunan ang lahat ng ating mga kasalanan. Palapakan po natin si Lord. Amen. Love covers multitudes of sins. Hallelujah. Yung mga kasalanan nating ginawa, natabunan ng pagmamahal ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sa ating kapwa, no? Ang ating kapwa, ginawan tayo ng mali, ginawan tayo ng kasalanan. Diba? Humingi ng tawad. Anong gawin natin? Patawarin ba natin? Siyempre patawarin, hingi ng tawad eh. Amen! Alam, hindi ako magpatawad. Ay sabi ng Bible eh, magpatawad kayo eh. Ha? Diba? Ang tanong, ay pastor, ilang bis ko patawarin? Ha? 7 ba? Sabi sa Bible. Ilan? Ang sabi ni Lord? 70 times. Ilan? 7. Ilan yon? Ilan yon? 70 times 7. 490. Isipin nyo, sinong taong matino nagagawa ng kasalanan kahit 300 lang? Ay 490 yun eh. 100 na lang kaya. Boh, matino pa kayang tao yan? Araw-araw ginagawa ka ng kasalanan? O gumawa ka ng kasalanan sa iyo? At humingi ng tawad? Ilang bis patawarin? 100? Hindi. Sabi ni Lord eh. Sabi ng Bible eh. Hindi lang 200, hindi lang 300, 490 times. Magpatawad ka. Siguro, 400 pa lang, wala tayo sa mundo. Hallelujah. Ibig sabihin mga minamahal, ang pagpapatawad at pagmamahal na walang limit. Amen? Unlimited yan eh. Si Lord nga eh. Ilang bis tayo humingi ng tawad kay Lord, ilang bis tayo pinatawad. Kapatid, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, wagas ang pag-ibig sa atin. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Sa 1 John chapter 4, hallelujah. Sabi niya, dear friends, sa verse 7, let us love one another. For love comes from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. No? Hallelujah. Magmahalan daw po tayo sa isa't isa. Hallelujah. Sapagkat ang pagmamahal ay galing sa Diyos. At ang bawat umiibig ay nakakikilala sa Diyos. Hallelujah. Ang bawat umiibig ay nakakikilala sa Diyos. At ano po? Sabi diyan? Whoever does not love, does not know God. No? Ang sino man daw na hindi
umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Why? Sabi ng Bible, because God is love. Kung hindi ka pa umibig pagkatapos ng ating gawain, paano ka na lang? Paano na lang kaya tayo? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ito po ay, siyempre vice versa naman yan. Sa mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi hindi mo kaya mahalin magulang mo, hindi mo kilala ang Diyos. Amen, mga anak? Pwede ba nga, pagdating sa bahay, yakapin yung sinanay nyo? Yung nanay nyo o tatay nyo na wala dito. Amen. Ipadaman natin ang ating pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kala nyo yakapin magulang nyo pagpatay na? Nay! Kahit magbalibalintong ka pa, no? At sabihin natin, ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, wala kang silbi yun. Ngayon, bakit hindi mo mayakap? No? Ba't hindi umahagkan ng magulang mo? Yung pagmamahal na galing kay Lord. Sabihin natin, Pa, mahal kayo ng Diyos. Wow. Di ba? Hallelujah. 100% papalakpak ang mangil sa langit sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, whoever does not love does not know God because God is love. Tandaan natin, ilagay natin sa sarili natin, sa puso natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, walang rason na bakit hindi mo kayang mahalin ang mga taong malapit sa iyo. Hallelujah. Kung hindi natin kayang mahalin ang mga tao na malapit sa atin at ang ating kapwa, sabi ng Bible, hindi natin kilala ang Diyos. No? Hallelujah. Daig pa tayo ng mga Pariseo at Iskriba sa Bible. Ang mga Pariseo, mapagkunwari sila. Ang mga Pariseo, sila ay mga hipokrito sa Biblia. Hallelujah. Tayo, Kristiyano tayo. Amen? Amen. Tayo ay born again, hindi tayo Pharisees, hindi tayo Iskriba. Hallelujah. Mga taong mapagkunwari at mapagpaimbabaw. Hallelujah. Tayo ay mga taong binago ng Diyos. Kaya nga, whoever does not love does not know God because God is love. Hallelujah. This is how God showed His love among us. Paano? He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, patunay sa Biblia na ang pagmamahal ng Diyos ay totoo sa pamagitan ng Kanyang pagbibigay at pagpapadala ng Kanyang kaisa-isang anak. Diba? Kaya nga, sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? May ma-reverse ni Elian. For God so loved the world. Hallelujah. That He gave His only begotten Son. Isipin natin mga minamahal, ang mga tao na makasalanan, hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Pero ang Diyos
ay mapagbiyaya. Amen. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Diba? At tayo ay mga taong kinahabagan niya. Kaya nga, sabi diyan, mga minamahal, this is how God showed His love. Hindi lang sa salita, kundi ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang gawa. At ano ang gawa na ito? Mga minamahal, ipinadala niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah, sabi sa Biblia, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Hallelujah. Atoning sacrifice. Isipin po natin, mga minamahal, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang kanyang bugtong na anak ay ipinadala niya para pambayad. Hallelujah. Isipin natin, mga minamahal, ang anak ng Diyos na si Jesus, nag-isa lamang pambayad. Pambayad sa kasalanan ng mga tao. Sabihin natin, si Jesus pala ay pambayad. Hallelujah. Sa kasalanan. Hindi lang kasalanan ng isang tao, kasalanan ng lahat ng tao na namatay na, nabubuhay ngayon, at mabubuhay pa lang sa panahong darating. No? Yung kasalanan ng mga tao na namatay na, kasalanan natin at kasalanan ng mga taong ipapanganak pa lang, bayad na sa pamagitan ni Kristo Jesus. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Atoning sacrifice for our sins. Hallelujah, sabi ng Biblia. Kaya nga, sabi ni John, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Amen? Hallelujah. Ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Sabi ng Bible, no? We also ought to love one another. Kailangan, mga minamahal, no? Manumpa ka sa sarili mo. Hallelujah. Dahil sa tayo ay minahal ng Diyos, dapat din magmahalan tayo sa isa't isa. Hallelujah. Meron tayong kanta. Oh, therefore, love one another. Oh, kita nyo na? Paras tayong nakalimutan ng kanta. Ano simula ng kanta na yon? Sige nga, sino nakakatanda? Ano yan? Para kayo mga bubuyog, ah. Jesus is in me. Jesus is in you. Jesus is in me. Jesus is in you. Jesus is in us and He loves us. Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us and He loves us. Oh, therefore, another
Ano? We should be one. Yan. We should be one. In one accord. Oh, gano'n na yun. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, minsan, yung mga kanta, makaluma, kung titingnan natin yung kahulugan ng mga lyrics, talagang taos talaga sa puso eh. Totoo naman eh. Diba? Kaya nga ang church, importante ang pagmamahal sa isa't isa. Amen? Importante. Turo ng Bible yan eh. Hallelujah. Diba? Kaya sabi dyan, we also ought to love one another. Bakit? Kasi minahal ka ng Diyos eh. Ang kapatid mo sa Panginoon, minahal ni Lord yan. Minahal ka ng Panginoon. Hindi magmahalan tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ng kanta, we should be one. We should be one. Isa ang ulo ng iglesia, tayo ay bahagi ng katawan ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga ang communion, mga minamahal, diba, ang tinapay ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo. Sabi ng Bible, pinagpira-piraso ng ating pong Panginoon. Diba? Ibig sabihin, bawat piraso nun, ikaw yun at ako. Amen? Pero ay galing sa isang tinapay. At ang tinapay na yun ay yung katawan ni Kristo na nabayubay doon sa cross 2,000 taon na mahigit ang nakalipas. Diba? Isang tinapay. So, ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ay bahagi ng isa, bahagi ng iba. Amen. Hallelujah. Kaya nga, bawat sa atin ay magkakaugnay. Iba-iba man tayong individual, pero sa katawan ng ating Panginoon, iisa tayo. Iisang dugo na dumadaloy sa bawat sa atin. Dugo ni Kristo na nabubuo sa cross ng Kalbaryo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory to God. So, no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Amen. Glory to God. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Hallelujah. And so, we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in them. Amen. So, kapatid, mga minamahal, tayo ay nabubuhay sa pag-ibig at pagmamahal ng ating pong Panginoon. At ang Diyos ay nananahan sa bawat sa atin. Nawa ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ito, mga minamahal, ay manatili sa ating buhay. Nabubuhay ka dahilan sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po ngayon pong umaga. Muli po, Panginoon, nandito po kami bilang iyong mga anak. Magkakaiba man ang aming kalagayan. Lord, salamat sapagkat kami ay iyong pinagsama-sama at pinag-isa sa iyong pagmamahal. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig na walang kalakip na kondisyon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan,
minahal mo ang bawat sa puso amin. Kaya nga po, Panginoon, ang buhay na mayroon po kami ay bunga ng iyong wagas na pagmamahal sa bawat sa puso amin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami ay patuloy na nagtitiwala, umaasa sa inyo. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na baguhin mo ang puso ng iyong mga anak. Ibigin namin ang aming kapwa, ibigin namin ang aming mga mahal sa buhay, at ang mga taong nakapalibot po sa amin. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, dakilang Diyos, ang siyang patuloy na badama ng lahat ng mga taong may takot sa inyo. Sa inayong pinagkakatiwala, ang nalalabing sandaling ito, Panginoon, ng aming gawain. Samahan mo kami at patuloy na maramdaman ng iyong mga anak ang iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kahit pong umaga, tinatawagan ko po si Brother Jerry at Sterling. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po dito sa verse 23 ng chapter 11, 1 Corinthians, "For I received one from the Lord that I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he has betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Hallelujah. Sabi sa verse 27, "So then whoever eats and the bread or drinks the cup, and the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord." Pagka tayo daw ay kumain at uminom ng saro na hindi karapat-dapat, tayo daw po ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng atin pong Panginoon. So, ibig sabihin, gawin po natin at tanggapin natin na may buong pagsisisi sa ating mga sarili ang mga bagay na ito. Sapagkat ang tinapay at katas ng ubas, ito ay bagay na nagsisimbolo sa napakahalagang bagay na ginawa ng Panginoon. Ang paghahandog ng kanyang katawan at pagbubo ng kanyang dugo doon sa cross. Kapatid, mga minamahal, ikaw at ako ay mahal ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako ay pinatawad na ng Diyos. Gawin po natin na may pagpapasalamat at pag-alala sa mga bagay na ginawa ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga. Patuloy mo kaming linisin at salamat sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan.
Baguhin mo ang aming mga puso at gawin mo karapat-dapat ang iyong mga anak ngayong umaga. Natatanggap ng tinapay at iinom sa sarong ito. Sa pangalan ni Jesus. Na aming Panginoon, amen at amen. Sige po. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for Hallelujah. me? Amazing love. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Praise God. Hawakan po natin ang tinapay. Salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga. Narito po ang tinapay. Simbolo na iyong katawan na nabayo-bayo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga latay, sugat na natamo sa cross. Nangkin namin, Panginoon, ang kumpletong kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Salamat po sa biyayang ito na kami, Panginoon, at ang iyong mga anak ay makapagbahagi at makapagpartake ng tinapay ng dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat tatanggap dito sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sa muli, Panginoon, nandito po ang saro. Simbolo ng iyong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Tanda, Panginoon, ang iyong panibagong tipan para po sa iyong mga anak. Patuloy dakilang Diyos na dalangin namin. Higit sa lahat dakilang Diyos, ay patuloy na ikaw po ang magbigay ng kapayapaan, kapanatagan. At salamat sa lahat ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakamali at kasalanan.
Pagpalain mo ang bawat isang tatanggap nito, Panginoon, at patuloy dakilang Diyos na minsan pa ay manariwa sa aming puso at kaisipan. Ang mga bagay na ginawa mo at ito po'y ginagawa namin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa iyong kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be hallelujah. that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, Lord, hallelujah. Sa muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat, dakilang Diyos, kahit po umaga. Patuloy na madama ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na umibig sa kanila mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kailanman, pangako mo, hindi mo iiwan ang bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, patuloy ng salita mo ay manatili sa aming buhay, maipamuhay namin at mai-apply sa araw-araw naming pamumuhay bilang iyong mga anak. Samahan mo kami at patuloy na ikaw po magbigay ng tagumpay sa bawat isa. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus na ay Panginoon. Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon.